Hey guys, so welcome back dito sa The Easy Engineering Tutorial. Ngayon, discuss ko naman yung sa frame deflections. Okay. Last video natin, yun yung sa thrust deflection. So this time, mag-frame tayo. So sa frame deflection, yung gagamitin pa rin natin na method is the unit load or the virtual work method. So the same concept nung sa beam deflection. Okay. So recap lang natin. No? So again, yung formula na gagamitin for the calculation of rotation and deflection is mami dx. Okay? So that is the integration of m, then all over ei. So m, ito yung moment equation doon considering the real system. And then itong maliit na m naman, ito naman yung moment equation considering the virtual system. So yung gagawin lang, we just need to apply 1 unit point load kung deflection yung hinahanap. And then apply mo siya sa point in question, no? Like kung saan yung required na deflection. And then kung rotation naman yung required, dun mo din i-apply yung 1 unit, but this time, moment load. So again, recap lang natin. So provided meron tayong beam dito or a frame, no? Tara naman sa behavior nila. So lagay natin meron siyang applied load, and then ito yung deflected shape niya, and then sabihin natin ito yung required na deflection. So yung gagawin lang is dyan mo lang ilalagay yung 1 unit load mo kung yung required mo is yung deflection. Okay? So bali mag-apply ka ng 1 unit load downward kung yung assumption mo is downward yung deflection. And then upward naman kung upward yung deflection. So, ganun din sa slope, no? So, meron tayong ganito. Kung ito yung assumption mo nung slope niya, downward. And then, ganito naman, kung ito yung assumption mo nung slope niya, meaning going up na, no? Which is upward. So, kung titignan natin yan dito, so, lagay natin ito yung point kung saan natin required yung deflection. So, yung gagawin mo lang is gagawa ka lang ng tangent line dyan. Then, alam natin ito yung slope ng A, no? And then, lagay natin ito yung B. Ito yung required natin kunan ng slope. So, yung gagawin lang, gawa tayo ng tangent line dito sa point in consideration niya. Like dito, point B. So, gawa ka ng tangent line dyan. So, ito yung magiging slope mo nung B with respect to A. Okay? With respect to tangent run through A. Pero hindi ito yung required na if you want to calculate the slope sa B. So, yung gagawin mo lang, ito siya, itong line na to, tsaka ito. So, makikita din natin yan dito, di ba? So, meaning, kung ano yung angle dito, ganun din yung angle niya dito. So, kumbaga, this one is theta A. So, if you want to calculate yung theta B, so that is just the difference of the two. Okay? So, theta B is just theta B with respect to A minus the theta A. So, ganun lang naman, no? The same concept with the beam deflection. So, nirecap ko lang, pero medyo mabilisan lang. No? So, I think okay na tayo dyan. So, ito yung assumption natin, no? Kasi, ano na siya, paakyat na siya, no? Upward na yung slope niya. Kung dito naman, yung required mo na deflection, so, ganito naman yung assumption mo kasi downward pa yung slope niya. Okay? Anyway, double check ka man din. Pagdating mo ng yung bottom line nito, di ba? Mag-complete ka na ng slope, ng deflection, may sign convention din. So, ma-check ka pa rin kung tama yung assumption mo or not. Okay? And then, ito na, no? Gagawa ka ng itong M, moment equation. Tsaka dito naman sa virtual, yun naman yung maliit na M. In function of X. Okay? So, by the way, no? Dito sa unit load mo, huwag mong lagyan ng unit yan, ha? So, para di mo ma-tint yung, parang di ka kasi kung nilagyan mo ng 1 kN, parang matry mo siya. Gawin kong Newton, so 1,000 na. So, masyado nang malaki. Okay ba? Ayun, klaro yan, no? So, medyo mabilisan lang yan. So, ganun, yun pa rin yung principle na gagamitin natin dito. So, provided meron tayo ditong problem, this is a frame, simple frame lang. Para lang ma-refresh tayo kung paano sinasolve ito ulit. Ano daw yung horizontal movement dyan sa joint B? So, take note, horizontal movement. So, kumbaga, gagalaw to horizontally.
ano daw yun, no? Ano yung magnitude yun? Provided na yung elastic modulus is 200,000 megapascal, and then yung moment of inertia is 300 times 10 to the power of 6 millimeter to the power of 4 na. So, yun yung tanong. So, yung gagawin lang natin dito, okay, gagamit tayo ng unit load or the vertical work method. So, ito yung real system natin. Kunin muna natin yung mga support reactions. Then, pagkatapos, punta tayo sa virtual system, ganun pa rin, kukunin natin yung support reaction. So, I assume na yung reaction dito, kasi ano man to, roller support, we have CY. So, I have going up, so I think the best assumption dito is going down, no? Yung AY, para counter niya. And then, meron tayo ditong lateral load, 20 kN going to positive x-axis. So, I think the best assumption dito sa support A is going to the negative x direction. So, para counter niya yan. Okay? So, in that way, alam na din natin, no, na ito talaga yan. So, it's very obvious na yung EX is just equal to 20 kN going to negative x direction. And then, yung EY tsaka CY pareho. So, meaning, kung makuha mo yung CY, okay na din yung EY. So, pwede ka mag-summation ng moment dito sa point A. Then, yun na. So, ganun lang, na? So, ganun din dito sa virtual. So, since yung required is the horizontal movement dito sa joint B, so, maglagay ka ng 1 unit load horizontally doon sa joint B din. Okay? So, parang ganito. Klaro ba? So, kung saan yung point in question mo, no? Kung saan yung required mong hanapan ng displacement or deflection, doon mo din siya ilagay. Okay? So, okay. So, ganun pa rin, no? Kukunin natin yung mga reaction natin dito, CY, which is equivalent to AY. Ganun din dito, EX, which is equivalent to 1. So, again, pwede tayo mag-summation ng moment dito sa point A. We can calculate the CY. Once we have the CY, then we also have the AY by summation of forces vertical. Okay? Sige, isa-sign natin. So, considering the real system, so I have CY, I have AY, and EX. Ito yung kanina. So, summation ako ng moment dito sa point A. So, it's very obvious na yung CY multiplied ng 6. Okay? Yung ikot niya, baliktad, no? So, it should be negative. Yung 20 naman is the same ikot dito. So, it should be taken as positive. Diba? Same ikot siya ng assumption mo. So, kumbaga, meron kang negative CY times 6 plus 20 times 3. So, ganun. Okay? Then, using our calculator, then we can calculate the value of CY, which is 10 kN going up. So, since positive yung sign, so indicate na tama yung assumption. And then, by summation of forces Y, so it's very obvious na yung AY tsaka CY pareho. So, kumbaga 10 kN yan, pero in opposite direction. And then, by summation of forces along X, so it's very obvious na yung EX is 20 kN. Okay? So, anyway, common sense lang man na. Kahit common sense lang, okay na. Ito lang talaga yung may portion na parang mag-compute ka talaga. Okay? So, ganun din sa virtual system. So, the same process lang kanina. We have the CY, AY, and EX. So, by summation of moment at point A, it's very obvious na that is just 1 times 3 minus CY times 6. Okay? So, CY is 3 over 6 or that is 1/2 or 0.5. Again, positive sign yung makuha mo dyan. So, meaning tama yung assumption mo. Indeed, that is going up. And then, by summation of forces vertical, so it's very obvious na yung AY at CY pareho, but in opposite direction. And also, by summation of forces along X, so it's very obvious na yung AX is just equal to 1. Okay? And then, going to this direction. Okay, so kumbaga, meron na tayong mga forces dito. Lagay ko lang. Okay ba? Nakasunod tayo dito, no? So, madali lang naman yung support reaction, you know. Madali lang sa inyo yan. Okay, so once you have the support reaction, then pwede ka na mag-cutting na, then you get the moment equation. Okay? So, by segment pa rin tayo dito. So, kumbaga, considering yung segment AB, tsaka considering yung segment BC. Sige, kunin natin yung horizontal movement dito sa joint B. Okay, for segment AB, so, kumbaga, yung X ko, depende sa akin, no? Pwede ako mag-start ng, pwede yung X mag-start dito mag-reference dito sa A or dito sa B. Okay? So, yung pinili ko, yung dito sa A lang. Kasi kung dito ako sa B, so, lahat yan, kukunin ko. Okay? Which is okay lang man din.
Pero ito talaga yung mas madali, di ba? So, the rest, i-neglect lang muna natin. Kung ano yung ginawa mo dito sa, sa real system mo, ganun din yung gagawin mo dito sa virtual system. Okay, so, inassume ko na lahat ng ikot ng moment na ganito tingin as positive. So, kumbaga yung 20 moving 20 times x na. So, in the same direction. So, kumbaga, kaya positive yung kuha ko dito. Okay? So, I have 20 times x. Itong ay, wala na, kasi hindi man maka-generate ng moment ng ganito yan. So, kumbaga, ito na yung m na malaki natin. So, pwede natin ilagay yan sa calculator na. So, kung meron ka na super reduction, then you can make moment equation directly na sa utak mo. Para diretso mo na siyang input sa calculator. Mas maganda, na? So, mas maganda pag train ka sa ganun. Okay? So, I have 20x. Tulad dito ba, na? Kasi kung ano yung gagawin ko dito, yun din yung gagawin ko dito. So, it's very obvious na 1x lang din to. So, kumbaga 1x. Di ba? Parang ganun lang ba, na? And then yung limit, since I reference from A, kasi dalawa lang yung choices ko, A or B. So, kung ano yung length nila, so start from 0 hanggang sa kung ano yung length ng segment na yan, which is 3 meters. Okay? So, ganun lang naman, yung gagawin mo. So, ganun pa rin dito, kung ano yung ginawa, parang shadow lang talaga to, yung virtual system. Parang clone nyo ba, parang shadow nyo. So, isolate lang natin to. Then, ganun pa rin. Kung ano yung moment na assumption mo dito, ganun din dapat yung assumption mo dito sa virtual system. Hindi pwedeng salungat yung dalawa, ha? So, dapat pareho talaga yan. So, meaning, ganitong ikot din is taken as positive. So, therefore, that is 1x. Okay? So, yun na yung kanina, yung sinulat ko. 0 to 3, 20x, x, all over a. So, punta tayo sa pangalawang segment. Yung B to C. So, yung B to C naman, so, meron kang dalawang option pa rin. Either mag-start yung x mo sa B or mag-start yung x mo sa C, na? So, kung sa, kung sa B ka, ito yung x mo. So, kailangan mo i-consider ito lahat, na? Kung dito naman, so mas madali, na? Kasi yung i-consider mo na yung CY lang. Diba? So, ito yung mas madali yung sa mag-consider ka sa C and B. So, again, pili ka lang, either B or C. Para yung limit mo laging 0 hanggang length ng segment na kino-consider mo. Klaro ba? Ay, klaro yun, Okay, so yung pinili ko yung sa C para mas madali. Yan, isolate ko lang yan. Then, kung ano yung ikot nito, yun din yung positive assumption ko. So, kumbaga, I have 10 times x. Okay? So, ganitong ikot, positive. So, kung ano yung ginawa ko dito sa, lagay ko na yan sa calculator. So, plus integration of 10x. So, mas madali kasi, di ba? Pwede mong gawan yan sa utak mo na lang, yung mga ganyan, Tulad nito, 0.5 of x. So, alam mong 0.5 of x. Pwede yung ganun, So, madali yan. So, 0 to, kaya medyo advice ko din to na method i-master. Kasi, pwede ka nang diretso, may integration na kasi sa calculator. So, diretso ka na. Okay, anyway. So, ganun din dito, So, I have x. Kung ano yung ginawa mo dito sa real system mo, ganun din yung gagawin mo sa virtual system mo. Kung ano yung assumption mo ng moment, ganun din yung assumption mo dito. So, kumbaga, you have 0.5 of x. Okay, ilagay natin yan dito, 10x, 0.5 of x, then 0 to 6. Ayan. Okay na. So, the answer is 540 all over EI. Okay? So, I hope klaro yan, Okay, yung unit na ginamit natin, di ba kilonewton siya? So, meaning kilonewton to. And then, yung dimension, meter. So, kumbaga, kilonewton, cubic meter yan. Okay? Ngayon, binigay niya yung value ng E, which is 200,000 megapascal, di ba? Binigay sa problem yun, And then, yung area, hindi ka na natin. Hindi ko ako yung area din. Okay, yung area, yung moment of inertia is 300 times 10 to the power of 6. Lagay na lang natin yan sa calculator. So, start ko na lang to somewhere. So, I say F. Then, divide ko na nung
200,000 megapascal. And so 200,000 megapascal, nakaano niya, no? Newton over square millimeter. Ito, millimeter to the power 4, no? Kumbaga yung matitira, Newton, meter, square millimeter. No? Yung mangyayari. So, you have 300 times 10 to the power 6. Pero para di ka na mag-isip ng mga ganyan, yung style na lang, para be consistent with the unit. No? Ganun na lang. So, since ito naka-Newton over square millimeter, so kumbaga yung unit mo, Newton tsaka millimeter. Ito, millimeter, so wala kang problema. So, yung kanina, naka-kilonewton, cubic meter. So, convert mo yung kilonewton to Newton para consistent yung unit mo, magiging 1,000 yan, diba? And then, alam natin na convert mo yung meter to meter, that is 1,000 millimeter, na. Naka-cube man yan. So, magiging 1,000 to the power 4 yan. So, yung mangyayari dito, mag-multiply na lang tayo dito ng 1,000 to the power of 4. Para maging ano yan, Newton, millimeter to the power of 4. Klaro ba? So, the answer is 9 millimeter. Okay? So, 9 millimeter. Okay? So, I hope klaro yun, ha? Yung sa frame deflection, and I hope na refresh din tayo kung paano yung frame deflection ulit. Okay? So, yun naman yung importante dito. Ma-refresh tayo. Kasi alam ko namang magre-review na kayo. Okay? So, ano lang yung goal ko dito? Ma-refresh lang ulit na kaya sa mga concept na ganito. So, pagkatapos natin dito, yan, nakuha mo na yung 540. Ito mo na ilagay. Ayan. So, the answer is 9 millimeters. So, yan yung horizontal movement dyan sa gym. Okay, I think that's it, no? For this video. So, I think next, itackle ko kasi tapos na ako sa thrust and frame deflection series. Yung sa pulley naman. Okay? Kasi medyo uso-uso na kasi yung pulley. Dumadali lang, i-share ko na lang din. Para sa iba, medyo di pa kabisado yung pulley. Okay? So, I think that's it, no? So, see you sa next natin ng mga videos. Thank you.